Makalipas ang ilang oras, narinig ang ingay at tahol sa City Pier. Huminto ang mga dumaraan at nagtatakang tumingin kina Genus Freewill at Tiny, tinanong nila ang tanong, sino ang mga padyak na ito? Nakahiga sa aspalto si Genus Freewill at Tiny at humihinga ng malalim. Si Tiny na may haggard na mukha, nakakaawang napaungol. Si Genus Freewill, hawak ang kamay sa tiyan, desperadong sinabi, sigurado siyang mamamatay na siya. Pagkatapos ng maikling katahimikan, iminungkahi niya na kumuha ng kabayo sa daan pabalik, bulalas ni Genus Freewill, nalilito. Tanong ni Tiny, nagtatanong kung ano ang mali. Nanlaki ang mata niya sa gulat at nanlamig sa kinatatayuan. Tuwang-tuwang naramdaman ni Tiny ang sarili at takot na napagtanto na wala na ito. Pareho silang napahawak sa kanilang mga ulos sa kawalan ng pag-asa at naisip na ang kanilang mga wallet ay nawawala. Naalala ni Tiny na maaaring mahulog ito sa karagatan ng magkasakit si Genus Freewill. Nang hihinayang sinabi ni Genus Freewill na kasalanan niya ito. Napatingin si Tiny sa kanya nang may pag-iisip. Masaya niyang sinabi na lagi silang maaaring kumita. Tumingin sa kanya si Genus Freewill na may pagtatanong. Ngumiti ng nakakaloko si Tiny at nagtanong, alam ba niya? Inaabangan niya ang mga hooligan na nananakot at nananakit. Idinagdag ni Tiny na may nakakalokong ngiti na ang mga ganoong tao, tulad ng mga bag ng pera ay nilikha para sa mga ganitong sitwasyon. Nagkaroon ng takot na sigaw sa paglipas ng panahon na umalis sa lungsod. Sinabi ni Tiny na ang lungsod ay libre, kaya ito nangyari. Pinagpag niya ang isang wallet na may mga barya sa kanyang kamay sa harap niya, at sinabi na ang mga hooligan na iyon ay may kaunting pera sa kanilang mga bulsa. Tahimik na sumakay si Genus Freewill sa kanyang kabayo. Tiningnan niya ang wallet ng hindi sumasang-ayon at tinawag si Tiny sa pangalan. Siya, nanginginig sa galit. Dagdag pa niya, may titulo siyang Shining Knight. Napatingin sa kanya si Tiny na nagtataka at tumawa. Galit na hinayla ni Genus Freewill ang renda ng kabayo. Galit na bumangon siya at napaungol. Galit na itinanong ni Genus Freewill ang tanong, gusto ba niyang mawala ito ay hindi niya iniimbestigahan o sinusuri ang kanilang mga kasalanan, ngunit ginamit lamang ang malupit na force. Maingay na lumubog ang kabayo sa lupa. Lumingon si Tiny sa takot, pinalayas ang Lunar Wolf sa isang ligtas na distansya. Idinagdag ni Genus Freewill na ang gayong pag-uugali ay magdadala sa lipunan sa kaguluhan. Masayang ngumiti si Tiny at naisip na siya ay masyadong tama, ngunit sa parehong oras mahusay, tumingin siya sa paligid upang matiyak na si Genus Freewill ay magsasalita pagkatapos niya, at naisip na siya ay nakasakay sa isang kabayo ng 3 beses na mas mabilis kaysa sa sinumang sakay. Ito ay isang kamangha-manghang talento. Naisip ni Tiny na sana ay tama ang desisyon niya na isama siya. Naabutan siya ni Genus Freewill at sinuntok, tinamaan daw siya. Napaatras si Tiny mula sa kanyang suntok, ngunit nagawang manatili sa itaas gamit ang mana. Mariin niyang pinaikot sa ere ang Lunar Wolf. Itinulak ni Lunar Wolf ang kanyang mga paa at nag-somersault. Napapanganga si Genus Freewill sa gulat nang makita itong si Tiny na tumawa ng mapakla. Nagngangalit ang mga ngipin ni Genus Freewill sa frustration, naikuyom ang kamao at umungol. Gusto ni Tiny na malaman niya ang isang bagay bago magsimula ang seremonya. Nagulat si Genus Freewill. Interesadong tanong ni Tiny, may alam ba siya tungkol sa pangalawang prinsipe? Pinag-isipan siya ng Genus Freewill at sinabing maayos ang reputasyon ng pangalawang prinsipe. Nabalitaan niyang malapit siya sa Crown Prince. Nagtatakang tanong ni Tiny, anong close nila? Naalala niya na sa kanyang nakaraang buhay ay may mga sabi-sabi na ang pangalawang prinsipe ay nagsagawa ng isang coup at sila ay namatay. Naguguluhang tanong ni Tiny kung ano ang nangyayari sa royal family sa paglipas ng panahon Royal Palace. Magiliw na hinaplos ni Karsia ang ulo ng anak na natutulog sa kanyang kondangan. Halos magising na raw ang Crown Prince. Pinakalma siya nito at sinabihang matulog ng maayos. Sa harap niya sa mesa sa isang malambot na pink na unan, may isang magic ball na si Karsia ang nagtanong, hindi ba gumana ang plano nila? Ang pangalawang reyna ng Karsia ay sobrang tensyonado habang nagtatanong sa kanya. Mula sa isang glass ball na nakahiga sa isang velvet na unan, dumating ang boses ng isa sa mga tagasunod ng demonyo. Oo, hindi niya masasabi ang mga detalye, ngunit hindi kailangang mag-alala ang reyna tungkol sa resulta. Alam niya na narinig na niya ang tungkol sa nangyari. Sa karaunon, ito ay isang kakila-kilabot na kabiguan.
Sinubukan ng lalaki na sagutin siya ng isang bagay, ngunit si Karsha, na nakakagambala sa kanya, ay nagsimulang ipahayag ang lahat ng kanyang kawalang kasiyahan. Ilang taon na silang naghahanda ng mga plano at gumugol ng 3 buwan sa paghahanda at ngayon ay sinabi niyang nabigo ang plano. Hanggang kailan niya mapagkakatiwalaan ang mga bastos na ito? Ang Alipores ay nag-click sa kanyang dila, hindi nasisiyahan at muling ngumiti, sumagot na kahit na hindi sila paniwalaan ng Reyna, nag-aalinlangan siya na maaari nilang sirain ang kontrata. Nagtatakang tanong niya, ano ang sinabi niya? At pagkatapos ay sinabi ng lalaki na mahiwaga at napaka-nakakatakot, dahil kung hindi ay malulungkot sila. Gusto niyang patayin ang lahat ng miyembro ng angkan ng Aslan na kinasusuklaman niya. Iyon ba ang sinabi niyang pag-isipan niyang mabuti? Ang ganitong pagkakataon ay bihirang dumating. Kaya kung ano ang gagawin ng Reyna, halos hindi nagpipigil ng panginginig, paglilinaw ni Karsha. Sigurado ba siya na makakamit nila ang ninanais na resulta? Inulit muli ng demonyo ang pagkakasunod-sunod. Siyempre, sigurado siya. Biglang narinig ang boses ng isang bata na mahimbing na natutulog sa kanyang kondangan. Tinawag ng bata ang kanyang ina, at siya ay tumingin sa salamin na bola, nakita na ang kanyang kausap ay tumigil sa kanilang pag-uusap at umalis. Pagkatapos ay lumipat si Karsha sa kanya, at nakangiting, sinabi, ang kanyang prinsipe ay nagising. Inaantok pa rin niyang kinusat ang kanyang mga mata na kumpirmang oo. Tinanong niya kung magsisimula na ang klase. Bilang tugon, isang tahimik na tango lamang mula sa bata, ngunit biglang, hindi pa rin itinaas ang kanyang mga mata sa kanya, tinanong ng prinsipe kung hindi siya makakapunta. Half-royal lang siya, at wala man lang golden eyes. Ngunit si Karsha, biglang, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang ulo, sinabi ng mahigpit, ngunit mapagmahal pa rin na hindi siya dapat magalit sa kanya sa gayong mga salita. Dapat lang na ipagpatuloy niya ang pagiging mature niya tulad ng dati. Pinasaya nito ang bata, at ikinuyom niya ang kanyang kamao at tuwang-tuwang napabulalas. Mabuti kapag siya ay tumanda. Tulad ng kanyang mga kapatid, ipapatong niya ito sa kanyang likod at tatakbo sa paligid ng palasyo ng 10 beses. Napatawa siya nito, at sinagot ni Karsha sincerely kung gaano siya kabait. Naniniwala siya sa kanyang prinsipe. Pagkatapos ay nagsimulang sabihin ng batang lalaki kung paano napunta ang kanyang huling aralin, habang siya ay tumatawa, nakikinig sa kanya ng mabuti. Sa oras na ito, may kumikislap sa ball. Ang mga tagasunod ng demonyo na nagtipon sa isang liblib na lugar ay nagsimulang magdiskusyon sa kanya. Sa wakas ay napagtanto niya ang stupid woman. Hindi nila ito mapigilan, kahit na naghanda pa sila. Dapat itong maunawaan ng pangalawang matanda. Ang unang matanda ay malubhang nasugatan at kasalukuyang ginagamot. Marami sa kanilang mga tao ang biglang namatay. Ang isa sa kanila ay hindi napigilan ang sarili at hinampas ang mesa gamit ang kanyang mga kamao. Bulalas, hindi maaaring ang lahat ng ito ay dahil sa tanga na iyon mula sa Morse family. Anong ginagawa niya ngayon? Parang nagpunta siya sa Assyria nang marinig ng iba ang pangalang ito, agad na nagbulungan ang mga tao. Ito ba ay isang magandang bagay na mangyayari doon? Malamang na aksidente. Kasama rin niya si Valentino. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumayo siya sa pangalawa, na may ngipin, at inutusan ang lahat na tumahimik. Kailangan nilang patuloy na subaybayan ang taong ito, ngunit hindi gumawa ng anumang bagay ngayon sila ay tumutok sa isang mahusay na layunin, at gamit ang asul na fox, isang mahigpit na boses ang narinig sa silid ng trono. Tapos na ang report. Tinitingnan ni Bradley Von Isla ang dokumento sa kanyang mga kamay, nilinaw, pumunta ba ang kanyang kapatid sa lahat ng ito upang personal na iulat ito sa kanya? Patuloy ba niyang pinapahirapan ang kanyang sarili? Malaki ang pasasalamat niya dito. Nakatayo mismo sa harap ng kanyang mesa ang medyo seryosong Second Prince Lot von Aslan, na malamig ding sumagot na siya ay kasalukuyang nagtatrabaho sa lokal na grupo ng impormasyon. Hindi ba't ganoon din ang ginawa niya noong araw? Medyo kinumpirma ito ni Bradley, na may mapang asar ng ngiti, ngunit hindi ito bagay sa kanya. Natitiyak niya na ang kanyang kapatid na lalaki ay magse-lecture sa lahat at mag-uutos sa kanyang mga nasasakupan, si Lot ay hindi makayanin ang gayong bastos na pakikitungo. Hinarap siya, tinawag siya, hindi nasisiyahan, at pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang mga braso sa tagiliran. Sa wakas ay huminahon, sinabi, "Okay,
Tahimik siya, nga pala, kumusta na ang pangalawang reyna at si Tin? Wala siyang narinig mula sa kanila nitong mga nakaraang araw. Napansin ni Lot von Oslan na mukhang ipinatawag muli ng kanilang ina ang pinuno ng Knights. Nang marinig ito, kitang-kita ni Bradley von Oslan ang kanyang mga mata, at ipinagpatuloy niya na ang ulo pa rin ang namamahala sa Royal Detachment ng mga kabalyero. Hindi ito maaaring magpatuloy ng ganito. Kailangan nilang palakasin ang impluwensya ng unit na ito. Mabigat na buntong hininga, naisip ni Bradley na ang patakaran ng paghamak sa Royal Knights ang dapat sisihin. Nang biglang idinagdag ni Lot sa hindi nasisiyahang tono at iba pa. Tinuring niya itong parang bata, at 14 na siya. Kaagad na nilinaw ni Bradley von Asselt na 14, na nakangiti sa kanyang mga iniisip, nagsimula siyang magtap ng mahinang ritmo sa mesa hanggang sa mas lalong nagalit si Lot von Oslan dahil dito siya ay bata. Ngunit nang mapansin na tumigil si Bradley sa pakikinig sa kanya, tinawag niya ito. At pagkatapos ay ibinahagi ni Bradley von Oslan na naalala niya ang isang taong katulad ng edad. Hinampot siya ng isang batang lalaki sa mukha, dahilan para mapabaliw siya sa ere ng ilang beses. Dinilat ni Lot ang kanyang mga mata at ibinuka ang kanyang bibig sa pagkagulat, at ang katulong ni Bradley ay napangiwi, naalala si Tiny. Nabanggit din ni Bradley na kamakailan lamang, ang batang ito ay naging pangunahing karakter ng tsismis. Biglang kumulo sa galit si Lot von Oslan at hinampas ng mga palad niya ang kahoy na ibabaw. Sigaw niya, paanong hinayaan na naman ng kanyang kapatid ang walang alam na hanggal na ito, na ikinakalat ang kanyang mga braso sa gilid. Tiniyak siya ni Bradley von Oslan, na sinasagot na maayos ang lahat. Sarili niyang kasalanan iyon. Kinaya naman ng lalaki. Si Lot na naman, natatarantang sigaw, ang ngayon na may kontentong ngiti, ay nagpatuloy sa pagsasabing sigurado siyang narinig din siya ng kanyang kapatid, tungkol sa Shining Knight na nagligtas kay Caron. Talagang na-refresh ni Lot von Oslan ang kanyang mga alaala at nagmadali upang linawin, isang Shining Knight. Ang ibig bang sabihin ng kapatid ay ang nagpatigil sa Kraken at nakahuli sa mga compound ng demons, 14 na ba siya? May chismis na isa siyang half-elf, mga 20 taong gulang. Kalmadong ipinaliwanag ni Bradley na hindi niya alam ang tungkol dito nang magkita sila. Isa siyang ordinaryong bata, pagkatapos ay bumangon at pumunta sa bintana, idinagdag niya na gusto niya itong makita muli. Nagtataka ako kung nasaan na siya ngayon, sa oras na ito, si Asgard von Valencia ay nasa pangalawang mansyon ng Ecliptic Assyrian Valencia, habang nasa kanyang opisina, pinag-isipan niya ang kanyang kamay sa kanyang balbas at sinabing siya ay nagulat. Lumaki na ba ang lalaki sa loob ng 1 taon? Nakaupo sa harap niya si Tiny na talagang nagbago na, at ngayon, naka-cross arm sa dibdib sa displeasure. Natahimik siya, nagpatuloy siya, paano ito nangyari, at ano ang nakain niya? Malakas na sigaw ni Tiny at sobrang di nasiyahan. Ngunit hindi ba masyadong masama ang King? Matagal na silang hindi nagkita, at ito ang una niyang gustong sabihin sa kanya. Kagagaling lang niya sa isang malaking misyon. Tumango si Asgard at napansin niyang maayos itong hinahawakan ng binata. Mula sa ganoong reaksyon, nalilitong iminulat niya ang kanyang mga mata at iniisip kung ano ang problema ng matanda. Pagkatapos ay iniunat ang kanyang leeg, inihayag niya, hindi ito tungkol dyan ngayon. Si Asgard von Valencia na ngayon ay nakatingin sa kanya ng seryoso at mula sa ilalim ng makakapal na kilay, sumang-ayon, "Oh. Ang mas mahalaga ay ang pangalawang kalamidad na magaganap sa Royal Palace sa kasal ng Crown Prince. Kung walang sinuman mula sa loob ang makikialam sa established barrier, hindi mangyayari ang pangalawang sakuna, ibig sabihin ay may traidor sa mga miyembro ng Royal Family. Ang dakilang magical barrier ay isang sinaunang relic na konektado sa panlabas na pader ng Assyrian. Hindi nito pinapayagang dumaan ang evil energy, nag-freeze ng mana at may magical effects. Ang mga paghihigpit ay hindi nalalapat lamang sa mga miyembro ng naghaharing pamilya, Imperial Knights at Magician. Sa makatuwid, kung wala ang tulong ng isang taong maaaring maka-impluwensya sa barrier, ang pangalawang sakuna ay hindi mangyayari, na nangangahulugang mayroong isang taksil sa mga mas mataas na ranggo. Sa bawat parirala ay nagiging seryoso ang boses ni Asgard. Mapagkakatiwalaan lang nila ang panganay na prinsipe. Posible kayang naloko ng demon followers ang kriminal. Malamang ay ginagamit nila ito,
Ngunit ito ay posible lamang kung siya ay kasing tanga ng binata.